At handa na po ang Embahada ng Pilipinas na tulungan ang mga undocumented Filipino workers kaugnay po ng ipinapatupad na crackdown operation sa bansang Malaysia. Ang buong ulat, ihatid po sa atin ang aming kasamang si Cathy San Gabriel, live via Skype po yan mula sa bansang Malaysia. Magandang tanghali sa iyo dyan, Cathy. Kirby, magandang tanghali sa iyo. Siniguro nga ng Embahada ng Pilipinas dito sa Kuala Lumpur, Malaysia na handa balikin sa bansa ang sino mang undocumented Filipino workers na mahuhuli dito sa Malaysia. Ito ay matapos magpatupad ng crackdown ang Malaysian government na nagsimula noong January 21. Ayon kay Consul General Medando Macaraig, wala pa namang nahuhuli na undocumented na Pinoy. May parusang 2 hanggang 6 na buwan na pagkakakulong at deportation ang sino mang mahuhuling illegal worker. May mahigit na 700,000 Pilipinong nagtatrabaho dito sa Malaysia at mahigit 400,000 sa mga ito ay undocumented. Samantala sa iba pang balita, kinukumpirma pa ng Malaysian authorities ang pagkakakilanlan ng 3 Pilipinang nasawi sa isang car accident dito noong Disyembre. Ito ay naganap ng madaling araw nang mabangga ang sinasakyan ng 3 Pinay na minamaneho ng kasama ng mga itong British national. Lahat ng sakay ng nasabing sasakyan ay nasawi sa aksidente. Nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa pamilya ng mga biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga ito at para humingi ng DNA samples. Yan ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Kirby. Lamang ang katanungan, isa sa mga inaasahan at tinututukan din natin ay yung usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Matapos yung signing o maaaring magtapos man yung signing nitong normalization annex, ano na yung maaaring asahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nung nasa bahagi ng MILF? Well, ang MILF kahapon nagbigay ng opening statement ang kanilang chief negotiator na si Ginoong Mohamed Iqbal at sinasabi nila na handa silang makipag-cooperate. Alam mo, Kirby, ang isa kasi sa pinakamahirap na issue sa normalization annex, kaya rin isa ito sa pinakamatagal bago na resolba ay ang decommissioning at ng mga private armed groups at ang pagsuko ng mga unregistered firearms nitong mga Mindanawans. Kaya ito ang ina-iron out ngayon ng government peace panel along with the MILF. At sabi naman nila, gusto na rin ng MILF na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Kirby, kung anong susunod dito, hindi natin alam. Dahil ayon nga sa magkabilang panig, ang pagpirma ay umpisa pa lang ng totoong trabaho nila. Ang totoong trabaho, yung pag-iimplementa nito kung ano mang ang mapag-uusapan dito sa peace talk. Cathy, isang bagay pa yung pagbabalik naman ng ating mga OFW na mga undocumented pa sa ngayon, matapos nga na nagpapatuloy pa rin yung crackdown operation dyan sa Malaysia. May aasahan ba itong mga sinasabi nating undocumented na mga OFW masakaling maibalik sila dito sa ating bansa? Well, yung ang kailangang programa dyan ang magpatupad ay ang OWA o ang DOLE. Kasi alam natin, merong existing programs ang ating pamahalaan para sa mga nagbabalik na mga Filipino workers. Ito yung upang hindi na sila umalis pa. Nag-o-offer ang pamahalaan ng livelihood programs, and I'm sure pagbalik dyan, kailangan lang nila makipag-ugnayan sa DOLE o sa OWA para ma-avail nila itong tulong ng pamahalaan. Alright, maraming salamat sa iyong komprehensibong ulat. Si Cathy San Gabriel po yan, nag-uulat live via Skype mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ingat kayo dyan, Cathy. Maraming salamat, Kurt.